patuloy na kinakaharap ng isang mananampalataya ay meron pong tinatawag, there are three sources of problem ang isang mananampalataya na kinakaharap. Una ay ang natitirang presensya ng kasalanan. Ikalawa, ang tukso at udyok ng dyablo. At pangatlo, ang kanyang sarili. Sa tatlong problemang ito ay makikita po natin na ang banal na kasulatan ay sapat at supisyente upang tugunan ang mga pangangailangan at problemang ito na kinakaharap ng isang mananampalataya. Sa kanyang pakikipaglaba sa presensya ng kanyang kasalanan, na natitirang kasalanan, sa paglaban sa udyok at tukso ng kaadyablo, at maging sa kanyang sarili. Sa ating pong pagpapatuloy dito po sa series na ating sinimulan, particularly last month pa ng August, ay napili ko po ang chapter 55, 56 hanggang 59. Nais ko po muling ulitin na ang chapter 55 ang huling-huling kabanata ng ikalawang bahagi ng buong aklat ng Isaiah. There are three major sections in the book of Isaiah. The first is chapter 1 to chapter 40, and then chapter 41 to chapter 55, na yung pong tinalakay natin last month ng August. At ngayon po ay nasa huling bahagi na tayo ng chapter 55 hanggang 66. Ito po ang mga propesiya at hula ni Propeta Isaiah patungkol sa bansang Israel na from exile in Babylon, now they are now returning. These are the prophecies returning. At ito na nga po yung patungkol sa konsepto ng about the new heaven and new earth at ang mga katangian ng pagiging mamamayan ng langit. Tatlong bagay po ang aking nais bigyang diin dito po sa unang 8 kabanata, unang 8 talata. Makikita po natin very obvious na kung saan ang paksang tinatalakay dito ay may kinalaman sa paksa ng araw ng Panginoon, araw ng pamamahinga. Kung mapapansin po natin, dun pa lamang sa bungad ng verse 1 ng chapter 56, makikita natin dito a commanding saying from God Himself, na ang sabi dito ay, "Thus says the Lord." Kung papansinin po natin, in our English Bible, the word Lord is all capital letter. It means it is the Jehovah Elohim, na siya po ang nag-uutos dito, at ang pangunahing utos niya rito, ay sabi niya ay, kayo'y magpairal ng katarungan at gumawa ng matuwid, sapagkat paparating na raw po ang pagliligtas ng Panginoon. At makikita po natin dito, the command is to keep and do justice and righteousness. For the salvation of the Lord is about to come. It is very important sa Diyos, justice and righteousness. Mahalaga po para sa Kanya ito. Bakit? Sa kadahilanan, these are the very attributes of God. That God is a God of just and the God of righteousness. At kung atin pong titingnan kaagad saan natin iaakibat o ia-apply ang pagpapairal ng katwiran at ng hustisya, ano yung susunod na paksa? Hindi natin maaaring mamiss ang paksang ito sapagkat isinunod kaagad sa verse 2. Nasabi dito sa verse 2, "Mapalad ang taong gumagawa nito, na ang anak ng tao na nanghahawak dito, na nangingiling ng Sabat at hindi ito nilalapastangan at umiiwas sa paggawa ng anumang kasamaan." Tatlong bagay ang nais ko pong tingnan natin sa ating pag-aaral sa kabanatang ito. Una, the Sabbath keeping in verse 2. Secondly, in verse 3 to verse 6, the Sabbath extending, the extension of Sabbath. And thirdly and finally, in verse 7 and 8, the Sabbath blessing. So tatlong maiigsi at simpleng mga punto na nais ko pong ating matutunan sa mga talatang ito. Una, the Sabbath keeping in verse 2. Kung matatandaan po natin, binanggit po kanina ng ating tagapanguna, ang pag-o-observe ng araw ng Panginoon o araw ng pamamahinga ay itinatag na bago pa mahulog ang tao sa kasalanan. Bago pa magkaroon ng kasalanan,
bago pa mahiwalay ang tao sa ugnayan niya sa Diyos, maliwanag na itong na-establish na gawain at tungkulin ng tao. Sa amin pong mga viewers na sumusubaybay sa amin, sa iba't ibang panig at lugar ng Pilipinas, sa Ilocos, sa Las Piñas, sa Laguna o sa iba-ibang mga lugar, nais ko pong ipabatid sa inyo na ang tao po, bago pa mahulog ang tao, at kahit nahulog na ang tao, tayo po ay binigyan ng Diyos ng tatlong mahalagang tungkulin na dapat ating ginagampanan sa loob ng isang linggo. At ayon po sa turo ng Biblia, ito po ang tinatawag na creation mandate o creation ordinance. Ito po yung mga gawain at tungkulin na ginagampanan ng tao at inaasahan ng Diyos na dapat niyang gampanan ito sa loob ng isang linggo. Ano-ano po ito? Una ay ang gawain ng paggawa. Pagtatrabaho. Sa mga estudyante, of course, hindi pa kayo nagtatrabaho, ang inyong trabaho ay pag-aaral. Ikalawa, pagpapamilya. Kaya nga po siya ang nagkasalpa sa unang pagsasama ni Eva at Adan. Siya po ang nagtatag. He is the progenitor. He is the originator of marriage. Na sa kapanahunan natin ngayon ay pilit na binabaluktot, pilit na nire-redefine. Pero nakikita natin, it is God who instituted, ordained family. Particularly, the start of the family is marriage. And thirdly, yung Sabbath rest. Yung pagpapahinga ng Diyos sa 7 araw. This is the day of rest and worship. An activity of mankind. Nung mahulog po ang tao sa kasalanan, nagkaroon na po ng marred na yung kasalanan, yung mga activity ito. Noon, nagkaroon na po na tainted na ng sin. Dito na po pumasok ang usapin ng katamaran sa pagtatrabaho. Dito na po pumasok sa usapin ang corruption, ang pandaraya sa usapin ng pagtatrabaho. Ganon din po ang pagkaaway-away at pagtatalo-talo na magkakapatid sa pamilya, ang di pagkakaugnayan na mag-asawa. Pumasok po ang kasalanan at na-distort, na marred ang institusyon ng pagpapamilya, maging ang konsepto ng pagsamba. Kaya hindi po katakataka, pagdating po sa chapter 57, makikita po natin dito na muli pong nirevisit ang futile idolatry ng bansang Israel. But for the time being, makikita po natin dito ngayon na yung pong pagsamba na siyang paksang tinutukoy dito ay isang masasabi nating ordinansa na itinalaga ng Diyos sa sangkatauhan. Mas naging matibay po ito sapagkat in Exodus chapter 20, ito po yung tinatawag na perpetual moral law. Ito po yung 10 utos ng Diyos. At ito po yung ikaapat na utos ng Diyos sa 10 utos ng Diyos na maglaan, igalang ang araw ng pamamahinga. It is a timeless truth. It is applied to all ages. At nireiterate po ito sa Exodus 31, chapter 31, verse 13 to 17, particularly sa bayan ng Israel na ito po ang kanilang magiging covenant, a covenant sign. And basically, kung atin pong i-apply sa bagong tipan, ito po ang sinyales ng pakikipagtipan ng isang Kristiyano sa Diyos. Na ang isang Kristiyano ay sumasamba sa araw ng pagsamba. And that's a very clear distinction. No? Ngayon po'y malamig ang panahon. Sa mga hindi mananampalataya, extension po ito ng pagtulog. Extension po ito ng pamamahinga. Totoo pong kailangan natin magpahinga mula ay 6 days work. Subalit, kung makikita po natin dito, yun pong paglalaan ng oras ng panahon sa ating manlilikha sa lumang tipan, pagdating sa bagong tipan, hindi lamang po pinapasalamatan natin ang paglilikha ng Diyos, ang pagliligtas niya. In Old Testament, it is about the purpose of creation, but in the New Testament, it is not only creation na dagdagan pa because of redemption. And here in verse 2, we see a very positive statement. Look at the verse 2, ang sabi dito, mapalad. Sino ba ang taong mapalad? Sa lingwahe ngayon ng lipunan at ng mundo,
ang salitang mapalad ay inaakibat kaagad automatically sa material na bagay. Uy, ang palad-palad mo naman, napakaswerte mo. Yun ang ibig sabihin nila. No? Nag-click ang iyong negosyo, nag-click ang iyong business. Uy, napatapos mo ang iyong mga anak. Uy, ang gaganda ng mga trabaho ng iyong mga anak. Ang lahat ng mga salitang mapalad na ayon sa konsepto ng mundo ay laging nakaakibat saan? Sa material, sa pisikal na bagay. Hindi natin sinasabing mali iyon. Ang sinasabi natin, mababaw. Kung yan ang iyong sukatan ng pagiging mapalad, napakababaw ng iyong pakahulugan at pagkaunawa sa salitang mapalad. Dahil hindi lahat ng pagiging mapalad ay it will be equivalent to material things, material blessing. Here we see, mapalad daw ang isang tao na nag-o-observe ng Sabat, ng araw ng Panginoon. Happy is a man who observed this. Last Thursday night, nag-anunsyo ang palasyo. Walang pasok sa NCR o level. Pati mga government official. No, ang dami nagpasalamat sa Facebook. No, nagpapasalamat sila because it's an additional holiday. Nagkaroon na naman ng long weekend because of this. Well, the point is, are we grateful that within the week, God is giving us a time of rest? Kung nagpapasalamat tayo sa gobyerno on this such kind of occasion of holidays, bigla ang holidays, walang pasok, how much more to see God? He has given us not just occasional holiday, but in fact, 52 holidays in a year. That it will happen every week. Hindi ba dapat ito ay magbigay sa atin ng labis na pagpapasalamat at kasiyahan? Bagamat ang ibang mga hindi tao, mga mananampalataya na hindi nakakaunawa nito, they are unaffected by this blessing. In verse 2, makikita natin minsan pa. Ang sabi sa verse 2 ay, mapalad ang taong gumagawa nito na at ang anak ng tao ay nanghahawak dito. Ano yung kanyang pinanghahawakan? Na nangingiling ng Sabat at hindi ito nilalapastangan at iniiwasan ang paggawa ng anumang kasamaan. Here we keep the Sabbath. The word keep, no? Nangyari na po ito sa Genesis chapter 2. Nung utusan ng Diyos si Adan, keep the land, no? Cultivate the land. To keep means it is like giving you a priceless possession, a treasure na iyong iingatan. That is the concept. Binigyan ka ng isang mahalagang bagay, ingatan mo. At sa pag-ingat mo dito, ay gagamit ka ng good stewardship. Gagamit ka ng good disposition. Gagamit ka ng good judgment. Kung paano yung treasure, hindi mo ito uubusin sa pamamagitan ng sugal. Hindi mo ito uubusin sa pamamagitan ng impulsive buying. No, lahat na. Lazada, Shopee, no? TokTok, Grab, lahat na. Inubos mo na. Hindi ka marunong mag-control. Hindi po ganun ang konsepto dito. Kabaligtaran ang tinutukoy dito. Na it is like a treasure entrusted to us and we had to keep it with diligence and prudence. We had to keep it holy. Keep it safe. Keep it with care and caution. Keep it from pollution. Neither ourselves or others, our family members. So yan po makikita natin dito. In fact, nare-enforce po ito. Turn your Bibles in chapter 58. Nare-enforce pa po ito sa chapter 58, verse 13 to verse 14. Ano pong sabi dito? Kapag inyong iniurong ang inyong mga paa
dahil sa Sabat at paggawa ng ng inyong kalayawan na sa aking banal na araw at inyong tinawag na Sabat bilang isang kasiyahan at marangal na banal sa araw ng Panginoon at ito'y inyong pinarangaran na hindi ka lalakad ng iyong sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsalita ng iyong mga salita. Kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon at pasasakayin kita sa mga mataas na dako ng lupa at pakakainin kita ng mana ni Jacob ng iyong ama sapagkat sinasalita ng bibig ng Diyos. So here we see, nakita natin, the Sabbath has been reinforced again. 2 chapters later, we are now discussing it in chapter 56. 2 chapters later, muli pong nireinforce ang paksang ito. Kaya bilang mga tanong sa mga kapatid at mga bisita at mga regular attenders sa gusaling ito at sa amin po mga virtual viewers, make a reflection. Make an evaluation. Look at verse 1 and verse 2. The Lord of hosts is now commanding you and talking to you and telling you this very moment in the light of creation ordinance, in the light of work, family, and worship. The question is, how did you spend your life last week? Yung huling linggo ng August 27, hanggang sa pumasok tayo ngayon sa August 3, nakahapon ay August 2. September 2. How did you spend your life last week? And in the light of these verses, I'm now asking you, how are you planning your life this week? From September 3 to September 9. In the light of all of this, sukatin mo ang iyong sarili. Ako ba'y naging matapat sa paggugol ko ng panahon sa aking pagtatrabaho last week? Ako ba'y naglagkaroon ng matapat at maayos at makatwirang ugnayan sa aking pamilya last week? At nagkaroon ba ako ng sapat na panahon sa pagsamba last Lord's Day? Kasi ang hamon sa verse 1 ay keep justice. Do righteousness. Kapatid, kaibigan, nasasakop tayo ng kautosang ito. Inawit natin kanina, no? Praise to the God Almighty. Lahat daw po ng nilalang, those who had breath, kay mananampalataya ka o hindi, sakop ka sa paghahari ng Diyos. Sakop ka sa ordinansa ng creation mandate. Sakop ka sa 3 utos na ito, sa 3 activity dapat ay ginagampanan mo. Kaya sa mga viewers po namin, kung wala kang trabaho, ay manalangin ka sa Diyos at bigyan ka ng trabaho at maghanap ka ng trabaho. Sa mga viewers namin, talaga bang naglalaan ka ng oras sa iyong pamilya? O mas lalo mo kang ginugugulan ang oras ng iyong barkada, ng iyong mga kumpare, ng iyong mga kumare. O masyado kang na-expose, nagbigay ka ng oras sa leisure. Ang leisure po'y wala masyado sa 3 aspect ng activity within ng linggo. At pangatlo ay ang usapin ng pagsamba. In the light of this command from the Lord of hosts, keep justice, do righteousness, I do hope you are convinced to make unnecessary reforms in your mindset, how you ought to spend and divide your 1 week based on these 3 ordinances. Secondly, hindi lamang po pinapakita dito in verse 1 and 2 ang Sabbath keeping, but in verse 3 to 6, we see here Sabbath extending. Meron pong maliwanag na utos sa Mosaic Law, Deuteronomy chapter 23 verse 1 to 7, particularly ito pong chapter na ito ay isang utos na kung saan ay pinagbabawalan ang mga foreigners, strangers, and more so yung mga eunuchs.
yung mga nag-castrate ng kanilang mga sexual organs, na sila po'y dapat hindi masumpungan sa kalipunan ng mga mananampalataya, ng mga Israelita. It is a direct command. But here we see, there is now a provision, now extending. Ang ganda po ng sabi dito sa talata, no, sa verse 56, chapter 56. No, sabi dito sa verse 3, ang mga dayunan na sumanib sa Panginoon, wag daw nilang sabihin sila'y itinataboy o hindi sila pwedeng maging kabilang. Ang mga uniko, hindi. Now they are extended. The idea here, matapos pong bumalik ng after 70 of exile ang bansang Israel, ang mga Israelita, at babalik na sila ngayon sa kanilang mga sa Kinaan, dadatnan nila ang mga foreigners sa kanilang mga sariling bayan. Dadatnan nila ang mga Amorita, mga Ammonites, no, yung mga lahi po ng mga anak ni Lot. At kung saan ay dati sila po ay ina-outcast, ngayon ang sabi dito, kung sila daw po ay makikisanib o sila daw po ay nahikayat sa gawain ng pagsamba ng Israelita, they are also welcome. Makikita po natin, even in the temple, there is the provision about courts of Gentile. No, yung pong division sa templo, meron pong lugar doon ng pwesto ng mga Hintil na sila po ay napadpad sa Jerusalem at inabot sila sa kapistahan na kung saan nag-o-observe ang mga Hudyo. Sila po ay malayang mag-observe ng pagsamba ng pag-aalay ng dugo. Yung animal sacrifices, at kung sila po ay naingganyong dumalo at bumalik, ay welcome po sila. Yun po yung kanilang section sa templo, the court of Gentiles. At kung titingnan po natin sa Bagong Tipan, may mga halimbawa po yan. No, yung pong Luke chapter 7 verse 1 to 10, na yung Roman centurion ay nagmamahal sa kanyang alipin, nagkasakit yung kanyang alipin, pwede niyang pabayaan yun eh. Kasi during that time, slaves are not treated as person but properties. Pero ayaw niyang mamatay. In fact, nagpasugo pa siya. Sabi niya, pwede bang puntahan ng Panginoong Jesucristo at pagalingin itong aking minamahal na alipin? At anong sabi ng mga elders? Panginoon, pagbigyan niyo ang centurion na ito sapagkat may malasakit to sa ating bayan. In fact, nagpatayo ito ng sinagoga. So makikita po natin may mga Gentiles na they are persuaded at sila'y sumasama. And this is the concept of a proselyte Jews. Acts chapter 10, si Cornelius. Di po ba siya nagbibigay ng, nag-aalay din siya, sumasamba din siya. Ginagaya niya yung pagsasamba ng mga Hudyo. Pero hindi niya naiintindihan yun. Pero ang simpatya niya ay nasa pananampalataya ng mga Hudyo. Kaya kinailangan pang patawag si Pedro para pangaral at ipakita sa kanya at marinig niya ang ebanghelyo. Here we see the Sabbath is extended from people, not only Israelites, but even Gentiles. Sa amin po mga nagla-live streaming na for the past years ay sumasama sa amin, you are very much welcome. Because of the pandemic, nagkaroon po ng media ministry and we are able to extend this ministry sa inyo. You are very much welcome to come to the Lord Jesus Christ by faith, in faith and repentance. Sa aming mga regular attenders, sa mga family members ng TNC, you are very much welcome to join, to participate, to listen and learn from God's Word. For this is a mandated creation ordinance. Work, family, worship. Thirdly and finally, hindi lamang natin nakitang na-extend ang gawain ng pagsamba kahit sa hindi pa mananampalataya. Verse 7 and verse 8, ang sabi dyan, Sabbath blessing. Mark 2:27, di ba nung nilinaw ng Panginoon, dahil ang mga Pariseyo ay nagbigay na sila ng mga rules, mga do's and don'ts na gagawin sa Sabbath.
And yet, tinuwid sila ng Panginoon at sinabi sa kanilang Panginoon, the Sabbath was created for men. And here we see in the verse, both Jews and Gentiles, ang sabi dito, everyone who keeps the Sabbath and does not profane it, they will be blessed. It is for them. Para sa kanila ito. The Sabbath is designed for man's benefit. To ensure ang kapahingahan ng kanyang physical, mental na kaisipan upang magkaroon siya ng pagkakataong igugol ang isang araw para sa kanyang manlilikha at kanyang manunubos. Dito makikita natin, the Sabbath was extended. In-extend sa mga eunuchs, sa mga foreigners, sa mga strangers who are willing to listen to God's word. Dati-dati they are outcasts of society. Dati-dati these foreigners, these eunuchs, they are outcasts. But now they are being brought forth into the house of God. Welcome na sila sa sambahayan ng Diyos. Sa lugar ng panalangin. In fact, ang sabi nga dito, yung eunuko at yung foreigner na nahikayat, dadalhin sila saan? Sa banal na bundok. Well, we must admit that Sabbath breaking was legendary. It was so legendary in the time past as well as in our present time. Pero ang wisdom ng Sabbath ordinance is to keep us away from our own selfish desire. Why? Because there is the remaining sin in us. There is the temptation of Satan. There is ourself that's struggling. Na tayo ba ay susunod? Mag-yield ba tayo sa kagustuhan ng banal na spirito? O mag-yield tayo sa kagustuhan ng ating laman? Look at verse 8. Ang ganda ng sinabi sa verse 8. Sabi sa verse 8, gayon ang sabi ng Panginoong Diyos na nagtitipon ng mga tinipon mula sa Israel, titipunin ko pa ang mga iba sa kanya bukod sa mga natipon na. If you're going to notice, the problem is hindi nyo makikita, no, sa mga taga-Ilocos, hindi nyo po makikita yung salitang nais kong banggitin dahil binanggit po dito yung salitang Lord, Panginoon. But if you have your English Bible, follow me mga kapatid. If you have your English Bible, you will see in verse 1, in verse 3, dalawang beses na nabanggit yung salitang Lord dyan. In verse 4, isang beses. No, pagdating sa verse 6, dalawang beses, yung salitang Lord. At pansinin niyo yung letra. It is all in capital letters. It is Jehovah Elohim. But look at verse 8. How does the word Lord was written? Single, capital L. Dun sa mga naunang talata, verse 1, verse 3, dalawang beses na banggit, verse 4, isa, verse 6, dalawa. It is all capital letter. Capital L, capital O, capital R, capital D. It refers to Jehovah Elohim. But in verse 8, it was not Jehovah Elohim. Jehovah Adonai. Na ang sabi dito, si Jehovah Adonai, tinipon niya, sabi dito, tinipon niya ang mga taga-Israel at titipunin pa niya ang iba sa kanya na nakabukod na natipon na. In Tagalog, 3 beses o 4 na beses yung salitang tinipon. But in English, 3. If you have your English Standard Version. It was 3 times mentioned the word gather. And what is remarkable is in John chapter 10, verse 16. Turn your Bibles in John chapter 10,
verse 16. Na ang sabi po dito ay, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang pakikinggan ang aking tinig kaya't magkakaroon ng isang kawan at may isang pastol. In Isaiah 56 verse 8, it is the Lord Jesus Christ who is gathering the Israelites, the people of God, as well as these foreigners, this eunuch, and they will bring him into one fold. In verse 16 of the Gospel of John, verse 10. Napakaganda. Na ang nag-aakay sa iyo, kaibigan, ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Sa gabay at pangunguna ng banal na Espiritu, ilalapit ka niya sa Ama upang ikay makapagsisi, upang ikay makatawag, at upang ikaw ay makasampalataya sa Kanya. Let me conclude with following applications. And may I suggest 4 things as we conclude this 3-point sermon. Sabbath keeping, Sabbath extending, and Sabbath blessing. First application. See and appreciate the goodness of God. Naway makita ninyo at ma-appreciate ninyo ang kabutihan ng Diyos. Matapos niyang likhain ang mundo at ang tao, nagbigay siya ng ordinansa. Pero ang ordinansang ito ay hindi para pahirapan ng tao, para matugunan ang pangangailangan ng tao. Kailangan niya magtrabaho para i-sustain ang kanyang pangangailangan. Kailangan niya ng pamilya upang magkaroon siya, upang ma-address ang kanyang aspeto ng kanyang protection and security. At kailangan niya ng paglaan ng oras sa Panginoon sa pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat. Sabbath is for the benefit and the blessing of our soul. Sabi po ni Jonathan Edwards, and I quote, "Let us be thankful for the institution of Christian Sabbath. It is this thing God has shown His mercy on us and His care for our soul. He has shown that He had His infinite wisdom in continuing for our good. Christ teaches us that the Sabbath was made for man. It was made for our profit and for the comfort of our soul." Psalms 118 verse 24. Turn your Bibles in Psalms 118 verse 24. A very familiar phrase, song praise. Liriko po yan na inaawit. Psalms 118 verse 24. Ano sabi? "This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ganyan ba ang ginagawa mo, kaibigan, sa araw ng pagsamba? Sa araw ng Panginoon? Sa hindi mananampalataya, hindi pagpapala. Sapagkat it is an extension of Saturday for him. Ang araw ng Panginoon. But we as Christians, we have to see and appreciate the goodness of the Lord. Secondly, not only see the goodness of the Lord, but secondly, as an application, sanctify the Lord's Day. The word sanctify, it means to make it holy, to set aside this day for Him. Make this day distinct from the other 6 days of your week. It is unique na kung saan sa araw na ito, ikaw ay mamamahinga magmula sa 6 na araw na gawain upang magkaroon ka ng refreshment.
Let this day be a refreshment physically and spiritually. Let on this day, let your soul cry to God on this day. Minsan yan nakakalimutan natin na pag tayo ay nagkakatipon sa ating pananambahan, nakakalimutan natin na this very day, ito yung araw na ipinalaga sa akin ng Panginoon at kung ako'y punong-puno ng kabigatan, punong-puno ko ng pasanin, punong-puno ko ng problema, ito ang araw na ginawa ng Panginoon na pwede ko siyang tawagan, itangis ko sa Kanya. Yes, nagagawa ko na Monday to Saturday, but this day, mas mahaba ang oras na ipinagkaloob niya sa akin to cry out, Abba, Father. And many of us, we fail. Nakakaligtaan natin na ang araw na ito'y inilaan ng Diyos para mas lalo tayong magkaroon ng oras at panahon sa pagtawag sa Kanya. As adopted sons in Romans 8:15, as adopted sons and children, we can cry out, Abba, Father. And on this holiday, on this Lord's Day, you and I can cry out, Abba, Father. When was the last time, kapatid, that you pour out your hearts to God? Pino-pour out natin ito in our closet, sa ating kwarto. Tama yun, walang mali doon. Subalit mas tama at nagiging tama kung ibubuhos mo ang iyong suliranin, ang iyong problema mismo sa araw ng Panginoon. Sanctify the Lord's Day. Thirdly, not only see the goodness of the Lord, not only sanctify the Lord's Day, but third lesson, savor the Lord's Day. Savor, lasapin mo. Psalms 34 verse 8. Ano sabi sa Psalms 34 verse 8? Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who take refuge in Him. Kapag you have a weary soul, you are so burdensome. Nagiging refuge mo ba ang Panginoon? Kailan mo nagiging refuge ang Panginoon? Dito maliwanag, sa kanyang araw. Naglaan siya ng oras, ng araw. Kung Monday to Friday, Monday to Saturday, hindi ka makapag-concentrate na ibuhos mo ang iyong emosyon dahil sa may responsibilidad ka sa trabaho. Kailangan mong mag-perform. You have to put your mind and your heart and your attention in your work because that's time for work. At kapag pumunta ka sa iyong tahanan at umuwi ka sa iyong tahanan, you have to put your time, your energy, your mind on your family. Because that's your responsibility and duty. But the beauty and the design of the Sabbath is para iiwas ka sa work. Iiwas ka sa family. Ito yung oras na magwa one-on-one kayo ng Diyos. Di ba't napakaganda? Subalit how many times we missed it? Blessed is the man who take refuge in Him. Be healed on the Lord's day. As you obey and observe the Lord's day, be healed, be refreshed, be recharged, be revitalized. Because the Lord's day is the design for the refreshment and enjoyment of our soul. And this is one reason why many of us are not benefiting and delighting the Lord's day. We fail to enjoy and taste and see that the Lord is good because we don't savor Him on this day. We savor the food, the coffee. Yun ang nilalasap natin. The material things, the things we can go, the places we can go and things we can buy. The movie we can watch.
But we failed to savor, to taste and see that this day, ipinagkaloob niya to sa iyo, kapatid. Ipinagkaloob niya ito sa iglesia upang namnamin, upang sariwain, upang palakasin ang iyong nanghihinang kaluluwa. Upang sa pagbalik mo sa araw ng Lunes, you are fully charged. Hindi ka lobat. Not only see the goodness of God, not only to sanctify the Sabbath, not only to savor the Lord's Day, but finally, fourthly, refocus and reevaluate your thoughts and activity on Sabbath day. Marami sa mga family members na hindi miyembro, they are grudging going towards the church on Sundays. Nagkakapilitan, napakahirap gisingin, nagtadabog ang miyembro ng pamilya dahil kailangan sumama, kailangan sumimba. At kapag pauwi na, they are so glad that, oh, thank God it's over. Kaibigan, ganyan ba ang damdamin mo? Kabataan, ganyan ba damdamin mo? Mga viewers, ganyan ba ang damdamin mo? It only shows that your heart and soul is very far from the saving grace of God. Kung ganyan ang mentalidad mo, napakalayo mo sa krus. Napakalayo mo sa pagliligtas ni Kristo. And this should cause you alarm. This should worry your soul. Because what it's at stake? Eternity. Eternal punishment in hell. Refocus and reevaluate your thoughts and your activities. Reorganize your priorities on the Lord's Day. Sa mga ina, alam ko po na aligaga kayo kapag ka ang bahay ay hindi maayos. Di ba? Kaya minsan, maraming nagmi-miss ng Lord's Day, hindi nakakapag-church kasi gusto mag-ayos ng bahay. So naayos niya yung bahay, hindi naman siya nakapag-church. Masaya siya dahil naayos. Physically, mentally, but spiritually, starving siya. Bakit hindi sa araw ng Panginoon, unahin mo ang gawain ng Panginoon? Bakit mo kailangang isabay o magiging hadlang ang gawaing mga pangbahay para sa kapakinabangan ng iyong kaluluwa? Hindi ba ito kinakailangan ng matters of priority, reordering and priority on that day? The Lord is expecting us to give our best energy and time on the Lord's Day because this is the particular day He ordained it. That I will bless my children. That I will refresh their soul. Sabi nga ni Pastor Exley, di ba? Uupo ka na nga lang eh. Uupo't makikinig ka na lang. Para makinabang ang iyong kaluluwa. Kaya ang hamon, refocus. Re-evaluate yung mga pinagkakaabalahan mo sa araw ng linggo. Sa mga ama ng tahanan, bakit ba pagka-araw ng linggo saka tayo nagbubuting-ting? Ang dami nating inaayos. Pastor, walang pasok kasi. Totoo, naayos mo, nagawa mo. There is self-fulfillment. Subalit at the expense of suffering and starving your soul. We have to be mature and we have to grow in maturity, in making disposition, in making priority sa ating gawain. No, may kasabihan tayo, malaki ka na, matanda ka na. Dapat alam mo na ang ginagawa mo. In like manner, mga kapatid, we as a believer, here is a text. God designed the Sabbath not for a burdensome. Hindi para pabigatin at parang parusahan tayo. Kung hindi ito'y dinisenyo niya upang ika'y pagpalain. Ma-delight, ma-refresh. Tayo manalangin.
Aming dakilang Diyos, hindi namin matawaran ang iyong karunungan, ang iyong kagalingan. We just miss the point. And there are times mayabang kami. Minsan kami pa po ang nangunguna sa aming sarili. And we decide it for ourselves what's good for us. But the only key is to really trust and to obey you. For there's no other way to be happy in our relationship with you by our obedience and trusting you. In Christ's name we pray. Amen.